Hello mga friendship for today's video. At heto nga, isinama ako ng husband ko sa pag-pick up ng nyog dito lang din sa San Pablo area. At late na nga siyang nakauwi dahil sa pagpapagawa ng gilingan. At medyo marami nagpapagawa kaya binantayan na niya yung pinapagawa niya dun sa shop. Kailangan din kasing magawa na yung gilingan kaya halos maghapon siya doon. Kaya ito, ginabi na rin kami sa pagkuha ng nyog. Almost every day or every other day ay kumukuha nga siya ng nyog para sa paninda sa palengke. At kinabukasan nga ay pasadong 3:00 ay umalis na kami sa bahay para pumunta sa palengke. At kailangan din talaga ay maaga kaming magbukas sa palengke dahil yung ibang customer ay maaga din talagang dumating. Gustuhin man namin na mas maaga pang makapagbukas ay kaya lang minsan ay hindi na kaya ng katawan namin dahil sa marami pang ibang gawain at minsan ay napupuyat din. At kung minsan kapag busy kami sa iba pang gawain ay nalilate na rin kami pagpunta dito. At kadalasan nga, pagdating pa lang namin sa palengke or pagbukas ng tindahan, ay meron na agad mga customer na nag-aantay. Meron ng gilingin, may order ng gata. Kaya kailangan talaga ay maaga magbukas ang tindahan. Kaya kadalasang hinahanap naming helpers ay yung kayang pumasok ng maaga. At dito naman sa gilingan ay kadalas ay madaling araw hanggang umaga lang talaga busy. Minsan mga before 9 AM or past 9 onwards ay hindi na masyado ganon ka-busy. Sa madaling araw lang talaga halos sabay-sabay ang customer. Kapag tanghali na or pahapon na ay paisa-isa na lang or pakonti-konti na lang din ang customer. At dahil nung mga nakaraang araw ay may iniinda akong karamdaman, ay ngayon lang uli ako nakabalik dito sa palengke. At kadalasan nga ay magkasabay kami ng husband kong pumunta sa palengke sa umaga. Before nga or paminsan-minsan ay pabago-bago din ako ng oras ng dating sa palengke. At dahil nga mas kailangan sa umaga ay sumasama na rin ako sa opening. Hindi na rin kasi kagaya ito ng dati na halos the whole day ay busy. Ngayon talagang sa umaga na lang ang maraming gawain. At pagkakabukas nga ay ito na yung kalimitan kong ginagawa, ang paggigiling nitong bibingka kasi maaga silang dumating talaga dito. At parang matapos na rin agad. Madali naman matutunan ang mga gawain dito. Dapat lang ay marunong ka mag-priority kung ano yung mga dapat unahin. Para maging mas mabilis, kailangan madiskarte ka din kung ano yung mga dapat unahin. At pagkabukas nga ay isa ito sa inuunang mga dapat gawin, ang paglilinis or sterilize ng mga gilingan at yung mga iba pang ginagamit. Hinuhugasan or nilalagyan muna ng mainit na tubig bago gamitin. At hetong ang araw na to ay marami na agad dumating na gilingin. Kaya dapat ay maiglas ang katawan mo. Yung pwede na simulan ay pwede nang gawin. Kailangan ay flexible or paiba-iba. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isang bagay o sa isang gawain. Or depende na rin sa pangangailangan gawin. At kung minsan naman ay kailangan tutok ka sa isang gawain, lalong-lalo na kung maraming dapat tapusin, maraming gagawin at kailangan. Minsan ay nasa diskarte na rin para maging mas mapabilis ang trabaho. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos at kahit papano ay nakakaya ko pang gumawa dito. Kahit papano pag kailangan na mabilisan ay nagagawa pa rin. Kaya lang ay hindi na ako kagaya ng dati. Ngayon kasi ay may iniinda na akong karamdaman. Kumbaga, madali nang mapagod, hinihingal, at meron pang ibang nararamdaman. Kasi syempre, hindi na kagaya dati na mas bata tayo at mas malakas ang katawan. Ngayon ay bukod sa medyo umidad na, ay marami pang pinagdaanan na sakit or marami pang iba.
Minsan nga or medyo dumadalas kapag nagpiprepare ako nitong gata or nagigiling ay medyo nagbe-blurred na yung paningin ko. Hindi ko alam kung gawa yun ng migraine, pero kapag ang medyo na-pressure at sabay-sabay ay medyo meron akong kakaibang nararamdaman. Buti na lang at hindi ako bumibigay habang nandyan sa tindahan. Kaya nga maraming nagsasabi sa akin na ang gawin ko na lang dyan ay maupo at magsukle at magmonitor. Kaya lang hindi po pwede eh. Minsan kailangan ko yan gawin, lalo na kapag maraming customer at sabay-sabay. May kanya-kanya rin kasing gawain. Kaya masarap kasama kapag ang helpers mo ay madaling utusan at matulungin. Mas gumagaan-gaan ang trabaho. Kaya madalas ay palautos talaga ako sa mga tauhan, lalo na kung hindi pa sanay sa mga gawain or hindi nila napapansin kung ano yung mga dapat unahin or kung ano yung mas nangangailangan ng tapusin or gawin. Iginaguide ko lang din sila sa mga dapat gawin. Kaya nga tayo kumukuha ng helpers ay para maging mas magaan ang ating trabaho. At kung hindi naman busy, ay hinahayaan ko lang silang magpaupo-upo or umidlip. Basta wag lang nilang pababayaan ang kanilang mga gawain. Thank you mga friendship for watching. Bye!